Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Papa, nagkamali po ako pero kung sa tingin mo ay mapapayagan kong pag-usapan ng pamilya sa kahihiyang ginawa mo, nagkakamali ka. Umalis ka na rito sa Playa Laia at huwag ka nang magkakamaling bumalik. Isa na lang ang anak ko at hindi ikaw iyon. Papa, please po. I will not let you ruin my name. Do you understand, Andrea? You're living with nothing except what you have on. Binalingan nito ang grupong kasama, ang mga personal na tauhan nito, mga alalay at bodyguards. Ayokong makita siya sa playa. Kung kinakailangan ay ihatid niyo siya hanggang sa sakayan ng bus. Ang hindi susunod sa utos ko, alam na ninyo kung ano ang mangyayari. At ikaw, baling nito kay Manuel, mag-empake ka na rin, kayong dalawa ng babaeng ito. Itinuro nito si Marites, saka pinatakbo na ang kabayo nito. Tumakbo na palayo sa kanya ang kabayong sinakyan ng kanyang ama. Latang-lataman ay pinilit niyang magpakatatag. Wala siya ni isang kusing sa kanyang bulsa. Nilingon niya si Manuel, ngunit nakayuko lamang ito. Nilapitan ito ni Marites, saka niyakap at tumingin sa kanya. Bawal ka nang tumingin, senyorita. At kahit kailan, hindi mo na siya matitikman dahil hindi ko siya ipapamikay. Manigas ka! Senyorita, tawag sa kanya ng isang tauhan. Ang ibig sabihin ay sumama na siya sa mga ito. Dumating na ang isang owner-type jeepney, ang ordinaryong service ng hasyenda. Pero wala akong gamit. Wala akong dalang pera. Sambit niya. Narinig po ninyong utos sa amin ng papa ninyo. Hindi makatingin sa kanya ang lalaki. Marahil ay hindi rin ito alam kung ano ang gagawin nito. Noong lumapit sa kanya si Alfonso, uuwi na raw ito sa Maynila at handa raw itong tulungan siya. Naghintay pa rin siya sa sasabihin ni Manuel, ngunit simpleng, sige. Iyon lamang ang ipinarating nito sa pinsan, na para bang isang ordinaryong kaganapan lamang ang nangyayari. Tila wala na itong pakailam sa lahat ng iyon. Dahil hindi na mapigilan ng mga tauhan, ay sumama na sila rito ni Alfonso. Nagpapatianod na lamang siya sa pangyayari sapagkat hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Kung sinabi ni Alfonso na tutulungan siya nito, pues dito na lamang siya sasama dahil wala rin naman siyang ibang pagpipilian. Sakay ng jeep ay lumabas na sila ng hasyenda. Hindi niya nagawang magpaalam sa kanyang kaibigan, lalo na sa kanyang ina. Dinala sila ng tauhan ng kanyang ama sa sakayan ng bus at naghintay hanggang sa makaalis sila. Umiiyak lamang siya ng tahimik. Si Alfonso ay nananatiling nakayakap sa kanya. Kinakalma ang kanyang kalooban. Pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa sapagkat hindi lamang ang lahat ng kanyang mahal sa buhay ang nalayo sa kanya. Natuklasan pa niya ang tanging lalaking minahal niya ay hindi pala siya minahal katulad ng naging pagmamahal niya rito. Isa lamang marahil siyang palipasan para dito. Ang katotohanan iyon ang siyang pumitpit sa kanyang kaluluwa. Salamat at naroon si Alfonso upang alalayan at tulungan siya. Nang makarating sila sa Maynila, ay pinatuloy siya nito sa bahay. Isang ordinaryong bahay iyon na mayroong 2 silid. Pundar daw iyon ng ama nito. Kung tutuusin ay maganda ang bahay kahit may kalumaan na. Isang silid ang ipinaukupan nito sa kanya. Kapag handa na raw siya, ay saka na lamang sila mag-usap. Natulog siya ng gabing iyon na nakabukas ang pinto ng silid sapagkat ayaw ni Alfonso na isara niya iyon. Sana raw ay maunawaan niyang labis lamang itong nag-aalala sa kanya. Alam niyang hindi lamang nito masabi, ngunit marahil ay naiisip nitong baka mayroon siyang gagawing masama, katulad ng pagpapatiwakal, sapagkat ilang ulit niyang nasambit na sana ay mamatay na siya. Ganoong kasama ang kanyang loob.
Hindi man niya seryosong ikinonsidera ang pagpapatiwakal, ay naiisip niyang sana ay pumanaw na siya. Maglaho o tangaying parang dahon ng hangin, dahil kung saan walang nakakakilala sa kanya, walang nakaraan at nakatingin lang sa hinaharap. Ilang araw na tahimik lamang siya, hanggang sa mayroong sulat na dumating sa kanya mula sa kanyang ina. May perang kalakip iyon. Maikling-maikli lamang ang sulat. Sinabi lang nito roon na ipinaalam dito ang address ni Alfonso sa Maynila at buwan-buwan daw ay magpapadala ito sa kanya ng pera. Huwag daw siyang mag-alala. Alam niyang isang napakalaking hakbang iyon para sa kanyang ina na kailanman ay hindi sumuway sa kanyang ama. Nang makaluwag-luwag siya, ay tumawag siya rito. Kahit saglit lang ay nagkausap sila. Hindi kasi sila makapag-usap ng matagal sapagkat maraming sumbungera sa kanilang bahay. Mga kawaksing naroon na mula pa sa mga magulang ng kanyang ama, ang mayordoma ng bahay nila at ang mga kakampi nito. Nagsimula siyang tanggapin ang kanyang sinapit at sa tulong ni Alfonso ay nakaahon siya. Sa unang 3 buwan lamang nakapagpadala sa kanya ng pera ang kanyang ina, sapagkat nalaman niya mula kay Melba na natuklasan iyon ng kanyang ama. Dahil doon ay nagkaroon ng panibagong batas sa bahay nila. Sumulat siya sa kanyang ina. Sinabi niya ritong nakahanap siya ng isang magandang trabaho nang sa ganon ay hindi na ito magpadalas pa sa kanya. Nababahala kasi siya sa kung anong posibleng mangyari dito kung patuloy itong susugal sa pagpapadala sa kanya. Isa pa, ay totoo namang nakahanap na siya ng trabaho bilang cashier sa isang maliit na grocery malapit sa tirahan ni Alfonso. Bagaman maliit ang sweldo, ay sapat na sa munting pangangailangan niya at may tira pang naiipon niya para sa kanyang panganganak. Hinaplos niya ang tiyan niyang nagsisimula ng umumbok. Naisip niyang maswerte pa rin ang kanyang anak kahit sabihin pang wala itong kagigis ng ama sapagkat lalaki ito sa piling niya at palalakihin niya ito na mayroong puso. Isang bagay na wala ang lolo at ang ama nito. Melba! Isang mahigpit na yakap ang isinalubong sa kanya ng kanyang kaibigan. Nitong nakaraang ilang buwan ay ito ang pinakiusapan niyang tumingin-tingin sa bahay ng kanyang ina. Buo ang tiwala niya rito sapagkat sa mga panahong nasa Maynila siya ay hindi ito tumigil sa pagsulat sa kanya. Iyon nga lang, nitong nakalipas na ilang taon ay naging madalang ang pagsusulatan nila sapagkat kapwa sila naging abala sa kanya-kanyang buhay. Isa na itong guro ngayon. Diyos ko, ang ganda-ganda mo pa rin. At ito ba si Lexie? Aba, mas maganda pa siya sa personal kaysa sa pictures ano? Mag-bless ka. Ninang mo siya anak, Aniya. Hello po Ninang. Tuwang-tuwa ang kanyang kaibigan kay Lexie. Kapag kuwan ay pumasok na sila sa loob ng kabahayan. Nakapag-text na sila sa isa't isa noong pauwi pa lamang siya sa kanilang bayan. Ito ang nagbalita sa kanya na bagaman maayos pa ang bahay ay nangangailangan na iyon ng mga repair, lalo na sa bubong sapagkat mukhang marami ng tulo iyon. Malinis ang kabahayan. Sina Melba at Nanang Eden ang nag-aasikaso sa pagpapalinis doon. Naghabilin siyang tiyakin ng mga itong hindi mapupunan ng kanyang ama ang mga pagbabago sa bahay sapagkat baka hindi pa man ay maantala na ang mga plano niya. Ang galing-galing mo talaga Melba. Sinong mga nakuha ninyong tagalinis dito? Sus, kilala mo naman ang Nanang. Maraming kilala yon. Siya nga ang gigil na linisin ito dahil noong nabubuhay pa ang mama mo, siya rin ang nautusang ipasprayan ito ng pamuksa sa anay nang hindi nalalaman ng papa mo. Ngumiti si Melba. Napamahal na rin sa Nanang itong bahay, kaya naman talagang tuwang-tuwa yun nang malamang bubuhayin mo itong muli. Nasa na ba siya? Parating na rin yun, baka dumaan lang sa simbahan. Katulad pa rin ng bahay ayon sa pagkakaalala niya. Sinauna ang mga kagamitan, mga antigo, wala ni isang nawala o inamag o inanay. Ang tanging naiba lang ay ang kisame na puno na ng mantsa ng tubig ulan. Sa palagay niya ay kakasya nang naipon niya sa pagpapaayos ng bubungan. Nagtungo na sila sa kusina sa likod bahay. Katulad pa rin talaga iyon sa kung ano ang naaalala niya. Iyon ang dirty kitchen ng bahay. Ang kusinang sadyang ginagamit upang paglutuan.
Ang kusina sa loob ng bahay ay mayroong oven na pugon. Naaalala niyang iyon ang ginagamit ng kanyang lola upang magluto ng lechon de leche. Sa palagay niya ay magagamit niya ng husto ang dalawang malalaking kusina. "Ang ganda rito, Mama!" wika ni Lexie. Alam niyang matutuwa ito. Ang kadalasan kasing reklamo nito sa bahay ni Alfonso ay masyado raw maliit ang kusina roon. Ngayon ay magsasawa ito sa pangungusina. "Sige, ikuha mo kami ng merienda." Aniya rito na kaagad namang tumalima. Hinayaan niya itong paghainan sila ni Melba. Maaasahan ito pagdating sa gawaing iyon. Nakagawa ito ng kesong puti omelette mula sa pinamili nilang pagkain na bagay sa binili niyang pandesal. Halatang namangha si Melba sa kanyang anak. "Ang husay-husay ng anak mo, Andrea." "Naku, walang ginawa yan kundi ang mangusina." Nakakatuwa rin dahil ngayon pa lang alam niya kung anong gusto niya maging paglaki. "Chef?" Tumango siya. Hindi nagsasawa sa pagluluto ang kanyang anak at sa totoo lang ay masarap itong magluto. Marunong na rin ito ng mga simpleng baking tulad ng cupcake at chiffon cake. 5 years old lamang ito ay parati na itong alalay ni Alfonso, kaya hindi katakataka ngayong 10 taon na ito ay mahusay na talaga ito. Manang-mana talaga sa ina. Napangiti siya. Proud na proud siya kapag sinasabing nagmana sa kanya ang kanyang anak. Sinong inang hindi matutuwa rito? Sumalo sa kanila ni Melba si Lexie. Nakikita niya sa reaksyon nito na mayroon itong hinihintay na marinig. Nang maunawaan niyang ibig nitong malaman ang mga detalye tungkol sa ama nito ay parang mayroong humaplo sa puso niya. Sa nakalipas na ilang taon ay wala siyang nalaman na kahit ano tungkol kay Manuel. Dahil na rin sa pakiusap niya kay Melba. "Magpahinga ka muna, Lexie." "Saan po, Mama?" "Pumili ka ng kwarto mo." Nanlaki ang mga mata nito. Tama ang hinala niyang labis itong mabibigla at matutuwa sa kaalamang magkakaroon na ito ng sariling silid. "Room ko po, Mama. Akin lang po." "Oo, mahirap bang paniwalaan?" "Weh?" Nagtatalon ito at nagpaalam na sa kanila habang nasasabik na humanap ng silid nito. Napatingin siya kay Melba. Alam kong naghihintay siya ng balita tungkol sa papa niya. "At ikaw?" "Hindi. Matagal nang hindi." "Mabuti naman." "Siya nga pala, kanina nakita ko si Marites." "Sa lahat naman ng makikita, isang demonyita pa ang sumalubong sa'yo, ano? May kasama siyang lalaki. Amo niya. At boyfriend ng kapatid mo." Natigilan siya. Ang lalaking bumuhat sa kanya kanina ay nobyo ni Corazon. Kailan pa nagkaroon ng nobyo ang kapatid niya? Kung sa bagay, panahon na rin naman. Namamasukan sa kanya si Marites? Oo, nung pinaalis sila ng papa mo sa hasyenda, sinuwerte iyong tiyahin ni Marites, iyong may-ari ng pwesto sa palengke. Kanang kamay siya noon kaya noong umangat siya ng husto, kasama siya. May lupang ibinenta rito iyong tiyahin niya na nagtayo ng real estate dito. Ilang ektarya din iyon. Pamanang lupa raw. Naibenta iyon doon sa lalaking nakita mo. Kinuha niyang assistant si Marites. Alam mo naman ang babaeng iyon, maboka talaga. Baka nakuha ng boka iyong lalaki. Bali-balitang tatakbo raw sa pagka-mayor dito ang lalaking iyon. Bata ng papa mo. Gusto rin naman siya ng mga tao. Galante kasi pero sa tingin ko pa lang sa lalaking iyon, wala na akong tiwala. Para kasing sobrang gwapo, masyadong makasalanan sa mga babae. Natawa siya. Pareho pala sila ng obserbasyon. Marahil ay hindi masasabing nuknukan ng kagwapuhan ng lalaki, bagaman talagang gwapo ito. Mas lamang nga lang sa kagwapuhan nito ang nag-uumapaw nitong sex appeal. Ito pala ang nobyo ng kapatid niya. May balak na kayang magpakasalang dalawa? Matagal na sila? Hindi pa naman sila nagtatagal ni Sir Nathaniel or Sir Nathan. Sir? Sana yan lang ng tawag. Iyon ang tawag sa kanya ng lahat ng tao rito. Parang senyorita sa'yo. Noon, nagkibit balikat ito. Mas maganda pa rin ang nangyari sa'yo sa Maynila. Sa palagay ko, hindi mo ipagpapalit sa buhay mo rito noon.
Tingnan mo, nakuha mong tumayo sa sariling mga paa. Noong mga bata pa tayo, alam ko nang kayang-kaya mo dahil matatag ka. Iba ka sa kanilang lahat. Ako nga lang yata ang pinakaduwag. Iyon ang pilit nilang pinaniwala sa'yo. Sana hindi ka naniwala. Ay, narito ka na. Bago pa siya makahuma ay nayakap na siya ng mahigpit ni Nanang Eden. Talon ito ng talon. Animo, isang totoong apo ang nakita. Mangiyak-ngiyak silang dalawa nang pakawalan siya nito. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, saka ito pumalakpak sa galak. Napakaganda mo talagang bata at lalo pang gumanda. Wala pa rin bang nobyo? Wala po, Nanang, at nadala na po. Ay, kung kay Manuel lang, hindi na bali ano? Natawa siya. She was over that mistake but sometimes the bitterness lingered for a while. Bakit nga ba hindi niya nakita noon ang nakikita ng ibang tao kay Manuel? Wala naman akong partikular na hindi gusto sa girlfriend mo. Pero hindi talaga magaan ang loob ko sa kanya. I don't know why. I'm feeling a bit uncomfortable with her. Siguro ay dahil ramdam ko rin na hindi siya komportable sa akin. Ganun lang ho talaga si Zara. May pagkaaloof yun kahit sa office. Ako nga lang ang kasundo nun sa opisina eh. Pagtatanggol niya sa kanyang nobya. Bakit nga ikaw lang ang kasundo niya sa office nyo? Forgive me for saying this, iho. Pero sa tingin ko, may pagka-anti-social ang girlfriend mo. Mahiyain lang ho si Zara. Saka may kaunting insecurity. Madalas niyang sabihin sa akin na hindi kami bagay dahil sa estado ng buhay niya. Parang squatters kasi ang tinitirhan niya. Napatingin siya sa kanyang ina. Baka naman dahil sa mahirap lang siya kaya hindi niya gusto si Zara. Of course not. Alam mo namang never akong tumingin sa laman ng bulsa ng isang tao. Alam ko yun, Mommy. I'm just kidding. Nililibang ko lang ang sarili ko dahil alam kong kailangan kong harapin si Zara para sabihin sa kanya ang tungkol kay Calix. And honestly, I'm nervous. Alam kong masasaktan siya. May pagka-fragile pa naman ang impresyon niya kay Zara. Kaya mula nang maging girlfriend niya ito, ay pinili talaga niyang maging good boy. Successful ka ba naman sa pagkaka-good boy mo, Rich? He could not answer his own question directly. Dahil alam niyang paminsan-minsan ay nakakalimot pa rin siya na committed na siya kay Zara. Kung nakakarating man sa girlfriend niya ang kalokohan niya, hindi niya alam dahil never naman siyang kinomprontan nito tungkol sa mga napapabalita ang affairs niya sa iba pang call center agents sa company nila. Sana ay matutuhan ng palagpasin ng kanyang ama ang mga pagkakamali niya, may isang dekada na ang nakararaan. Nang sila na lamang mag-ina sa malaking bahay ay lumapit ito sa kanya. Mama, magtabi muna tayo ngayong gabi ha? Tumango siya rito, saka hinaplos ang buhok nito. Kaya nila ang laban, kakayanin nila iyon. Habang naglalakad ng mga papeles ng permit ay tahimik na tahimik ang bahay ng Kastila. Kakutsaba ang maglolang Melba at Nanang Eden ay walang nakakaalam na hindi magtatagal ay magiging isang bed and breakfast iyon. Iba na ang mga tauhan ng munisipyo kaya madali silang nakakuha ng permit. May permit na ang Casa Aurora. Iyon ang ipinangalan ni Andrea sa lugar, hango sa pangalan ng kanyang ina. Sinimula na ang gawaan. Para maging maaliwalas ang lugar ay ipinatanggal niya ang mga halamang gumagapang sa gate at ipinalinis ng gusto ang bahaging iyon. Nakakuha na siya ng kontraktor na siyang gagawa ng bubong at kisame. 2 linggo lang daw ay matatapos din kaagad iyon. Sa bawat araw ay may mga taong napapadaan at nagtatanong tungkol sa proyekto niya. Marahil ay kumalat na ang balita na nagbalik na ang suwail na anak sapagkat isang umaga ay binisita siya ni Corazon. Halos walang ipinagbagong itsura nito at lalo pang gumanda. Ate, Corazon, kumusta? I'm well, you? I'm okay. Tuloy ka. Tumalima ito. Panay ang pagmamasid nito sa loob ng bahay. Nang pumanaw ang kanilang ina, ang bahay na iyon ang napunta sa kanya. Habang ang mga alahas na kasing halaga ng bahay na iyon at ng lahat ng kagamitan doon ay dito napunta. Marahil ay nahinuha na ng kanilang ina na mas magiging masaya sa mga alahas kaysa ganitong bahay ang kanyang kapatid. Alam ng kanyang ina na siya ang magpapala sa lumang bahay na iyon. Tulog pa ang kanyang anak
Hindi muna niya ito ginising hanggat hindi niya nalalaman kung ano ang pakay ni Corazon. Hindi niya isinama noon ang kanyang anak sa burol ng kanilang ina upang ipakilala sana sa kanyang ama. Dahil sa tensyon ay pinauwi na lamang niya si Lexie kay Alfonso kaya hindi na nito nakilala ang tiyahin at lolo nito. Ayoko nang magpalikoy-likoy pa ate. Ayaw ni Papa ang ginagawa mo. Noong umalis ka, hindi niya inaasahan na babalik ka pa. You know the old man. He doesn't like to be the main story in the news. Wala akong ginagawang masama. You know that Papa hates this house and he doesn't want you back here in Playa. Pero bumalik ka, kasama ang anak mo, at heto ka sa bahay na ito. Anong maiisip niya kung di kinakalaban mo siya? Why do you always have to go against his will? Ang nangyari sa akin noon ay isang pagkakamali. Nag-init ang ulo niya. Ano ang karapatan nito o ng kanyang ama na paalisin siya sa lugar na iyon? Kanya iyon, bigay sa kanya ng kanyang ina. Walang sino man ang makakapigil sa kanyang pananatili roon. Iyon ang kanyang pangako sa kanyang ina at iyon na ang nakaplano niyang gawin. Masyadong matagal na panahon na siyang nagtiis na pagbigyan ng kanyang ama. Panahon na siguro para siya naman ang pagbigyan nito. Kung hindi siya nito kayang pagbigyan, ay hindi na niya kasalanan iyon. Sa akin ipinamana ni Mama ang bahay na ito at may habilin siyang pagyamanin ko ang iniwan niya sa akin. Ito lang ang alam kong paraan para masunod ang gusto niya. Ikaw, kung may habilin sa'yo si Mama, hindi mo ba gagawin, Corazon? If I know that would upset the living, I wouldn't do it. What about me, Corazon? Did you and Papa ever consider my feelings? Did you ever think that maybe I was upset over what happened to me then? Mukhang nairita ito. It was your own fault. I was young and didn't have anything. Serves you right for the embarrassment you caused the family. I needed a family back then. No one helped me. Don't be so overly dramatic. It's quite obvious you've done well for yourself. Anyway, here is some money. Leave Playa and never come back. This time, we'll expect you never to return. Nabigla siya sa kagaspangan nito. Hindi siya makapaniwala na ganito ang gagawin nito sa kanya. Tumayo siya at lumapit sa pintuan. Akala ko kahit paano ay makakapag-usap tayo bilang magkapatid. Pero ibang-iba ka na talaga. Siguro kahit kailan ay hindi tayo magkakasundo. You may leave and tell Papa that I am not leaving this place. Mama gave this house to me and it's time that he learn to respect Mama's wishes. Spoken like a truly ungrateful daughter. I don't want to argue with you. Tumalikod na ito. Wala nang ibang sinabi. Parang labis siyang napagod sa komprontasyon nila at lalo siyang nanghina nang hindi dumating ng araw na iyon ang tauhan ng kontraktor niya. Sa sumunod na araw at sa sumunod pa, nang tumawag siya sa mga ito, ay sinabi ng mga itong nagkaroon daw ng problema at hindi na maitutuloy ng mga ito ang proyekto sa kanya. Ang refund daw ay ibibigay sa kanya sa lalong madaling panahon. Dahil nakatiwangwang ang kanyang bubong, ay napilitan siyang kumuha ng ibang kontraktor, ngunit walang gustong tumanggap ng kanyang proyekto. Sa huli, ay naghanap na lamang siya ng ordinaryong kantero at nakakita naman siya. Ngunit sa unang araw lamang ito nagtrabaho. Sa ikalawa, ay umayaw na. Nahuhulaan na niyang tinakot ito ng tauhan ng kanyang ama. Muli, ay naghanap siya ng isa pang kantero. Pinag-stayin niya ito upang hindi magawang takutin ng tauhan ng kanyang ama. Ngunit sa ikatlong araw nito ay dumating ang asawa nito. Pinauwi ito at hindi na nagbalik ang mga ito. Ibig niyang sugurin ng kanyang ama. Ngunit lalo siyang lalabas na talo kapag ganoon ang ginawa niya. Kaya kahit pa isa-isang araw ang mga karpintero ay pwede na rin. Sa huli, naubos na ang mga karpintero. Ngunit tapos na ang bubong, yari na rin ang mga pamakuan. Siya at ang kapatid na lalaki ni Melba at si Melba ang nagtulong-tulong upang maikabit ang plywood ng kisame. Nang sumapit ang hapon, ay natapos na nilang ikabit ang huling plywood. Nagpaalam na ang kapatid ni Melba, kaya sila na lamang ang natira. Oras na ng pagpipintura. Habang naghahanda ng makakain ng kanyang anak, ay nagsimula na siyang magpintura. Pawisan siya
at nagpipintura ng pader nang may marinig siyang tinig. "That's not the way you do it." Paglingon niya ay nakita niya ang lalaking muntik ng makasagasa sa kanyang anak. Ang sinasabi ni Melba, ito na nobyo ng kanyang kapatid, si Nathaniel o Nathan. Pinunasan kaagad niya ang kamay at ang pawis sa kanyang mukha nang matigilan siya nang mapansing nakatingin ito sa kanyang dibdib. Noon lamang niya naalala na hinumad nga pala niya ang kanyang panloob dahil sa sobrang init nang makaalis na ang kapatid ni Melba. Instinct niya na humalikip-kip para lamang maalala sa huli na hawak pa niya ang brotsa. Nalagyan ng pintura ang kanyang braso. "May kailangan ka?" tanong niya rito. "First of all, I would like to apologize for what happened a few weeks ago." "Nalimutan ko na yon." "Well, I haven't, and I came here to apologize." She had a feeling that was not his main reason for coming. "It's okay. Nice place you have here." "What do you really want?" Nailang na siya sa pagkakatitig nito. He just kept looking at her breasts. Kahit nakahalukip-kip na siya ay doon pa rin nagagawi ang mga mata nito. She knew she had ample breasts but she was not used to do this. A business deal actually. A business deal? Muntik na siyang mapaismid. Sinasabi na nga ba niya, marahil ay may iaalok din ito, katulad ng kanyang kapatid. At syempre pa, ay sugo ito ng kanyang kapatid sa ilalim ng utos ng kanyang ama. Mukhang hindi talaga titigil ang mga ito hanggat hindi siya napapaalis sa lugar na iyon. Ngunit duda siya kung magtutungo sa kanya ang kanyang ama upang kausapin siya. He had too much pride for that. Ang malaking tanong lang sa isip niya ay kung bakit ganoon na lamang katindi ang pagnanais ng mga itong mapaalis siya gayong 10 taon na ang nakakaraan mula nang mangyari ang lahat ng iyon. Iilang taon na lamang marahil ang hindi pa makalimot. Bakit mas mahalaga sa mga ito ang nangyaring iyon kaysa sa sarili nitong anak at sa kahilingan at huling habilin ng sarili nitong asawa? Siguro ay dahil na rin sa nag-uumapaw nitong pride. Ang anumang sabihin nito ay hindi maaaring mabali ng kahit sino. Kabilang na ang anak na itinatuwa nito at hindi na itinuturing pang anak. Ang sabi nito sa kanya noon ay hindi raw siya nararapat na magbalik. At dahil nagbalik siya, ay itinuturing nitong personal na atake iyon dito. Isang bagay na hindi nito matanggap at pakiramdam nito ay kinakalaban niya ito. Lalo na at bubuksan niya sa publiko ang isang lugar na sa ilang panahon ay tinangka nitong hayaang mabulok. Just like every king, her father refused to give in. Para sa isang inang tulad niya ay napakahirap tanggapin niyon sapagkat alam niyang hindi niya kailanman magagawang itatwa ang kanyang anak kahit ano pa ang magawa nitong pagkakamali. Bagkus ay lalo niya itong kakanlungin. Magkataliwa sila ng kanyang ama kaya noon pa man ay hindi na sila magkasundo. Ang nakakapag-init ng kanyang ulo ay ang pakikialam din ni Nathaniel na ito. Was he trying to please the old man? Most probably. Everyone around him tried to please him. Noon at ngayon, walang ipinagkaiba ang mga tao. "I don't do business with people I do not know." Pinal na wika niya saka tumalikod. The man was rude. Now, he was looking at her legs. "I haven't introduced myself yet." Sa loob ng ilang sandali ay nagtalo ang kalooban niya kung lilingunin ito o hahayaan na lamang itong magsalita habang nakatalikod siya. Sa huli ay naging alipin siya ng kagandahang asal. Nakahalukip-kip na muli niyang hinarap ito. "I'm Nathaniel Miranda." Inilahad nito ang kamay na inabot naman niya habang ang isang braso ay nakalapat sa kanyang dibdib. "Andrea." Pakilala niya sa sarili. Natural na alam na nito kung ano ang apelyido niya. Isa pa, ay ayaw na rin niyang sabihin pa iyon dito. "Now, if there's nothing else, I would appreciate something to drink. You haven't allowed me to speak, and now, we know each other. I believe you can hear me out. Just leave." Aniyang tuluyan na itong iniwan doon. Tumuloy siya sa kanyang silid at nagpalit ng damit pagkatapos maliko. Bukas na uli siya magtatrabaho dahil biglang sumakit ang ulo niya sa Nathaniel na iyon. Nang makalabas ng silid ay tumuloy siya sa kusina.
Anong pagkabigla niya nang makitang ine-entertain ng kanyang unika iha ang lalaking kanina pa niya pinaalis. Naroon din si Melba, ngunit hindi ito kinakausap ang lalaki. Abala ito sa tahimik na pag-oobserba habang inihahanda ang lalagyan ng longganisa. "Mama, may first customer na tayo." Nakangiting wika sa kanya ng kanyang anak. Rodrigo smiled at her. How she wished he wouldn't do that. His charming was oozing. So was his testosterone. Ayaw niya sa nararamdaman niyang pisikal na attraction para dito. Walang lulukaran ang pisikal na attraction para sa isang kalaban. Your wonderful daughter offered me brood kapeng barako and homemade Sylvanias. I couldn't refuse. Of course you couldn't. You want to destroy me, so you're using my daughter. How dare you? You heartless bastard. Kailangan marahil niyang turuan ng kanyang anak na piliin ang mga taong kinakausap nito. Palibhasa ay lumaki sa kanila ni Alfonso ay likas dito ang maging mapagtiwala. Ayaw sana niyang alisin iyon dito sapagkat bata pa ito. Ngunit sa palagay niya ay ngayon ang tamang panahon upang matuto ito ng tamang pakikitungo at kung sino ang pakikitunguhan. Lexi, samahan mo muna si Tita Melba sa sala. May pag-uusapan lang kami ng bisita, anak. Tila nagtaka ito kung bakit niya ito pinapaalis. Gayunman ay sumunod ito sa kanya. Umupo siya sa tapat ng lalaki. Handa siyang harapin ito. It was a wrong decision because she wasn't wearing a bra again. Ano ba kasi ang malay niyang narito pa ang lalaking ito? Nagsisimula pa lamang sumibol ang dibdib niya ay galit na siya sa inventor ng bra kaya natural lang na kapag walang lalaki sa paligid ay inaalis niya iyon. The fabric of her blouse was thick but his eyes seemed to penetrate through it. Kung sabagay, napasulyap lang ito sa dibdib niya at hindi naman tumitig. Tila ibig nitong salubungin ng kanyang mga mata. "Magkaliwanagan nga tayo?" Aniya. "You smell wonderful." Anito. "You do too." Oh God. "Mr. Miranda, I'm not going to do business with you. Please don't use my daughter to get me. Walang kahit kailan mangyayaring transaction sa pag-itan nating dalawa. Maybe something else then. Something more interesting. Far more interesting than a boring business transaction." Hindi niya maunawaan kung ano ang mayroon sa lalaking ito na ganoon na lamang kabilis ang tibok ng puso niya. Parang kay sarap ipikit ng kanyang mga mata habang nagsasalita ito na para bang ang mga salita lamang nito ay sapat na para patuloy na mag-iba ang pakiramdam niya. She had to admit, this man's sex appeal was driving her insane. Hindi niya kailanman naisip na posible ang ganitong klaseng reaksyon para sa isang lalaki. Sure, every once in a while, she dreamt of being enclosed in warm arms and be made love to by a warm, loving husband, just like those she read in romantic novels. Except that she read these books only once in a blue moon. She didn't want to get any ideas. Sa isang tulad niyang walang magandang karanasan sa isang totoong relasyon, ay madali ang mangarap ng isang tagapagligtas. Isang lalaking tatanggapin siya ng buong buo at may malawak na pag-iisip para maunawaan ang mga pagkakamali niya noon. After all, it shouldn't be so hard to forgive a sheltered, naive 18-year-old girl. Ngunit sa lahat ng kanyang pagpapantasya ay parating nangunguna ang pangarap ng isang babae. Hindi ang karangal na pangangailangan ng katawan. She used to think she did not have those about in books and magazine. She was too busy, too scared, and probably too stupid to find out for herself what those feelings were like. And now, she was feeling this for this man, this stranger. Masyadong sexual iyon, o marahil ay normal sa ibang babae. Sa kanya lang natuod ito. Iyon ang bansag sa kanya ni Alfonso. Tuod. Hindi raw kasi niya napapansin ang mga taong nagkakagusto sa kanya at niwala man lang daw siyang interes sa mga sexual na bagay. Tuwing nagkukwento rin ito paminsan-minsan ng mga thoughts nito ay nakikinig lamang siya. Walang input. Inamin niya ritong walang dating sa kanya ang mga ganoong bagay kaya binansagan siya nitong tuod. Please leave, Aniya. Nagagalit siya ngunit walang enerhiya ang kanyang galit. Marahil ay dahil parang nawala ng lakas ang mga tuhod niya.
Hindi siya tanga upang hindi maunawaan ang ibig sabihin ng lalaki. At nagagalit siya sapagkat pakiramdam niya ay binabastos siya nito. Marahil ay narinig na nito ang mga kwento tungkol sa kanya. At dahil doon ay iniisip nitong ganoong klase siyang babae. Maybe, he was used to getting what he wanted by using his charm. Hindi man lang nito inisip na kapatid niya ang nobya nito. Ang kapal ng mukha nito. Kung hindi lang sana siya parang naubusan ng enerhiya, ay kay sarap singhala nito. Ngunit hindi na ito makakaulit sa kanya. Leave now, before I tell my sister about this. I don't think that is necessary. Trust me, I think it is. I don't think you'd tell her. Try me. Why not? Napasinghap na lamang siya nang kabigin siya nito at hagkan sa mga labi. Natulala na lamang siya at pilit na pinagdikit ang kanyang mga ngipin. Gayunman ay sapat na ang ilang sandaling patikim nito upang matuklasan niyang masarap itong humalik. Itutulak na sana niya ito, animo may kuryente at init na dumaan sa kanyang katawan sa ginawa nitong iyon. Just leave. Rest assured, I'll be back. He smiled and left after, thumbing her lower lip. Nang makaalis ito ay ibig niyang maiyak sa galit sa kanyang sarili. Ganoon ba talaga siya kahina? She was going to hate herself forever for this. Mama! Mama! Eto ang bayad ng unang customer natin. May tip daw ako kasi ako ang magaling na waiter. Wika ng kanyang anak. May hawak itong 2 lilibuhin. God, this was so awful. She didn't even know where to begin. Mama! Anak, ayoko nang papasukin mo rito ang taong iyon. Pero bakit po? Ang sabi po sa akin ni Tita Melba, kaibigan daw po siya ni Auntie Corazon. Di po ba mabait naman si Auntie? Oo, pero hindi mabait ang Nathaniel na iyon. Parang ikinabigla nito iyon. Kaagad namang nagtanong si Melba kung ano ang nangyari. Hindi siya makatingin dito. Hindi niya maikwento rito ang nangyari. Ayaw niyang bumaba ang tingin nito sa kanya. Ano na lamang ang sasabihin nito sa kanya? Na ang unang lalaking nakilala niya sa Playa Laia ay kaagad niyang pinatulan at hindi na inisip na nobyo iyon ng kanyang kapatid. Hindi ba talaga siya marunong humanap ng isang lalaking walang sabit? Higit sa lahat, anong klase siyang babae na hindi pa niya kilala ng lubos ang isang lalaki ay nahalikan na kaagad siya at nagustuhan pa niya. Diyos ko, ano bang ginagawa sa akin ng lalaking iyon? Napakasama naman niya. Anong mukhang ihaharap niya sa kapatid ko? Hindi man lang siya nahiya sa akin at sa kapatid ko. Maging kay Papa. O marahil ay tama ang hinala niya na dahil sa mga narinig at nalaman nito ay hindi isang future sister-in-law ang tingin nito sa kanya, kundi isang babaeng kayang-kaya nitong makuha. Wala, hindi ko gusto ang Nathaniel na iyon. May transaction siyang gustong mangyari pero hindi ako interesado. Katulad ni Corazon, sugo siya ni Papa. Ayoko ng pag-usapan. Pagtatapos niya. Ngayong nagbalik na si Andrea sa Laia, mukhang may mga magagandang mangyayari sa career ng dalaga. Pero bakit may mga umaali-alikid na naman sa kanya? At nahihirapan na naman niyang i-resist iyon. Ano ba andeng? Diyan ka na nagkamali. Hindi ka na nadala. At pa-fall ka na naman sa guwapong si Nathaniel. Baka gulo na naman ang kasapitan mo. Sana nga ay matibay na ang dalaga. Magaganda pa at kapanapanabik ang mangyayari, kaya tutok lang po sa ating kwento.